Sa dami ng kubong nakatirik sa tubig, hindi mo akalain na bawal pala ang mga ganito kalalaki. Dami ng binaklas dito na fish cage. Dati, bandar yan, wala ka na madadaanan halos. Ngayon, ang laki na ng binawas. Pero may mga tao pa rin na nakatira dyan sa lawa. Maraming pamilya rito ang madalang ng tumapak sa lupa. Isa na rito ang pamilya ni Randy. Galing pang General Santos City sa Mindanao at dumayo siya rito para magtrabaho. Ang magawa, trabaho lang na anak namin din. Ang makasamaan ko, dalawa naman sila sa tabi, may bahay naman sila sa tabi, kami wala. At dito kami, tira, wala naman kami magawa, walang bahay. Dahil wala siyang bahay sa lupa, kasama na niya dito ang kanyang asawa at mga anak. Gusto mo ba rito sa laot? Ako lang, walang problema. Pero mayroong mga bata, maliit. Mahirap lang. Kagaya noong una, naabutan kami ng bagyo din eh. Kala ko maano na rin, tangay na rin. Hindi na kami papunta sa tabi. Mahirap na pagpupunta. Malaki mga alon. May balsa lang. Hindi nila kami sa tabi. Sa laot. Muro Ami ang dati niyang trabaho sa Gensan. Pabugso-bugso lang daw ang kita niya doon. Kaya para sa kanyang asawa, mas mainam na ang buhay nila dito. Iba po dito, iba po sa amin. Bakit? Kasi po doon, napakahirap po doon sa amin. Dito medyo maano-ano din po kami. Makakain po kami 3 beses ang araw. Doon po kasi napakahirap po. Ito marunong lumangoy. Kung tutuusin, tila mas maginhawa at mas ligtas na ang buhay ni Randy ngayon kumpara sa dati niyang trabaho. Pero may mga pagkakataon na ang mga anak naman niya ang nalalagay sa panganib. Ang nanay po, tapos na Lego, din eh. Ako, dyan naman ako, nagpatoka. Hindi ko napansin ang bata, nahulog na pala yun. Nandito na? Oo. So, lumubog na? Hindi na makita ang ulo ko. Hindi na makita yung ulo? Mabuti yung sagwan, hindi niya nabitawan. Kaya hindi siya lumubog? Kaya nakalutang lang? Oo. Tapos, paano niyo napansin? Sumigaw yung asawa ko. Sabi niya sa akin, saan bang bata? Ewan. Pag linggo niya, dinin ang bata. Nakadilat ang mata. Nakadilat na yung mata? Hindi na humihinga? Pag din, ano na siya, iba ng itsura. Nasa gip din ang 5 taong gulang niyang anak na si Dayan. Pero 3 beses na raw siyang muntikan ng malunod. At nalaman naming hindi lang pala siya ang namimiligro. Kasi nga dito sa amin, marami sa amin ito gaya magpapatukan ng isda. Hindi naman ito maiwasan na may mga dayuhan eh. Tsaka yung mga pinansyal dito karamihan, hindi naman taga rito mismo, taga Batangas eh. Kaya marami rin ng nagkakasarapan eh. Marami rin nalubog sa lalim, nalunod. Sa mundo sa ibabaw ng tubig, marami pala ang hindi marunong lumangoy. At marami raw sa mga biktima ng pagkalunod ay ang mismong tagabantay ng mga fish cage. Sa mahigit 20 taon niyang pangangalaga ng isda sa lawa, hindi akalain ni Mang Bernie na sa pagkalunod matatapos ang buhay ng kanyang anak. Si Richard ang madalas daw katulong ni Mang Bernie noon. Sumakay siya sa bangka, pupunta siya, doon siya tutulog sa floating. Tapos siguro bumilis, nalaglag siya. Tapos siguro hinabol niya yung bangka, hindi niya maabutan. Napagod na siya, nalulod na siya. Siguro baka siya pinulikat niyo. Marunong naman daw lumangoy si Richard, pero hindi tiyak kung nakainom siya nung gabing tumaob ang kanyang bangka. 4 na araw pa ang lumipas bago lumutang ang kanyang bangkay. Palatanda ko sa kanya yung lubog yung kanyang ganito. Nito lang Marso nalunod si Richard at Enero naman ang malunod ang kanyang pinsan na isang caretaker din.
Kung kita ang pag-uusapan, ang mga tulad ni na Randy at Mang Bernie ang may pinakamaliit na porsyentong natatanggap sa napakalaking industriya ng bangus at tilapia. Kita na kapalit ng hirap at panganib na kanilang hinaharap sa lawa, 24 oras. Ang sakit. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko doon katakalain ako iiwan.